Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ito na. Ayan na. Bakit di siya lumalabas? Ayaw, lumabas na. Sinisigurado ko lang. Mahirap na. Pasok. Oh. Ay, naku, ba't may tugtog-tong? Bakit kasi may tugtog pa? Bakit kasi may tugtog? Oh, yan. Tugtog ni VP. Okay. Ayan na. Hello? Ayan. Hello? Okay na? Okay naman. Sige. Okay na, madam. Taas mo yung mikropono. Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag nangyari tungkol doon? sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Ay, grabe naman yun. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-puso. Sandali komentuhan ko lang yung God save the Philippines. When you say God save the Philippines, ibig sabihin you are therefore in trouble or there is a danger that is coming or talagang you are doomed, di ba? Kaya nga, di ba, when you say God save o Jesus save o ganyan, ibig sabihin meron na kasing kapahamakang nangyari or mangyayaring kapahamakan, ika nga. So, ito po, sinasabi ni VP Sara Duterte, talagang tayo ay napahamak na dumausdos na tayo. Tayo'y pinamumunuan na ng mga demonyo. Tayo'y pinamumunuan. Bakit to demonyo? Kasi sobrang greedy na ho nila Sobrang greedy na, ubus na ang pera ng taong bayan, ubus na ang pera ng ating gobyerno. Alam mo, may napanood ako Hindi ko kilala hindi naman siya ganoon na masyado. Hindi ko alam Sorry kung if nagkakamali ako dito, pasensya na Pero may isa ako napanood sa TikTok na ngayon ko lang siya nakita. Ang ganda nung paliwanag niya From 2003 years ni PRRD yung inutang parang 1.6 I'm not sure yung trillion. Then, kinumpara niya dun sa isang taon lang ng Marcos administration, same amount ang inutang. Comparing dun sa 3 years ni Pangulong Duterte na inutang. Anong ibig sabihin? Anong implication nun? Dun kay Pangulong Duterte, pandemya pa. Yung kay Pangulong Duterte, may mga infrastructure. Gayon, walang infrastructure, wala lahat. Lahat ng nakikita nyo na infrastructure na ino-open, ito po'y na-budgetan nung una pang itong naunang administrasyon, which is kay Pangulong Duterte. Ibig sabihin, hindi na ho yan ibabudgetan uli. Tapos, ang malupit pa dyan,
sa sobrang wala na nga budget tayo, puro utang na nga tayo, aba may mga blanco pa doon sa budget natin na hindi natin alam kung saan mapupunta. At mantakin mo, tinanggalan ang PhilHealth ng budget, tinanggalan ng subsidy, tinanggalan ang iba pang mga departamento, 'di ba? Yung tawag dito yung 4Ps, okay? Pero ang DSWD na akap tinaas, yung DPWH grabe ang itinaas, 'di ba? Congress, yun ang pinakamalaking tinaas. O, 'di ba? Sabihin pinakamalaki sa kasaysayan ng ng mga congressman. Ngayon sila tibang-tiba. So, what do you expect? Pagka ganyan na ang takbo ng ating gobyerno, talagang dadaus-dus na ho tayo. Wala na ho. As in, sobrang na. Tama ho talaga yung sinabi ni BP Sara dito na God save the Philippines, di ba? Kawawa na ho talaga tayo, and we really have to pray about this. This is not a joke. Alam mo, every time na tinitingnan ko ang ating bayan, every time na tinitingnan ko yung mga programa, yung mga plano na gusto ng ating gobyerno, napapakamot na lang talaga ako. Mantakin mo, one of the best na nagawa nung panahon ni Pangulong Duterte ay yung bus lane. Tapos gusto nilang tanggalin. Nakita nyo ba dating itsura ng EDSA? Kasi nakatira ko dyan sa EDSA. Doon sa mismong sa gitna. Alam ko yan eh. Grabe ho, salabat ho ang sasakyan, mga bus dyan. Talagang gago kasi yung mga ibang bus driver. Karamihan pala. Talagang agawan ho yan eh. Talagang haharang nila para hindi makadaan yung kalaban nilang bus. Ang problema, hindi lang naman po yung bus ang nahaharang nila. Pati yung ibang motorista, talagang ganun-ganun. No? Tapos, di ba ang daming picture na itsura ng bus na kung saan nakaharang sila, sobrang traffic, tapos aluwag ng susunod. Di ba? Nasolusyonan yan yung busway. Mabilis ang takbo. Nakakauwi na mabilis ang ating mga kababayan. Tapos tatanggalin nila. Bakit ang hindi nyo nalang tanggalin yung bus? Di ba? Kung gusto nyo pala nang hindi na nakakahara, kasi ang dahilan daw nila para sumakay daw, tapos yung mga private motors dumagdag ng linya, tanggalin nyo nila yung bus. Para tapos na usapan. Siguradong hindi na yung mababawasan talaga traffic dyan. Tapos lahat mag-train na lang. Tapos maglalagay ka na lang ng bus doon sa mga station na papasok. Kasi parang yan di ba? Parang sa ibang mga bansa, yung mga papasok na lang, doon na lang pupunta yung bus. The rest, sa buong EDSA, wala ng bus. Kung ganun ang gawin ninyo, minsan gamit kayo ng utak, ha? Pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa atin. Parang gumaganda si Madam, Parang hindi siya na-stress. Hindi, ayan lang ang na-observe ko. Sino naka-observe dito na parang hindi siya na-stress? Di ba? At dito mo malalaman talaga na yung tao, hindi kapit tuko. Hindi kapit sa kanyang posisyon na parang, sige, go. Impeach nyo ako. Naniniwala naman akong hindi ako guilty. Kaya kahit impeach nyo ako, walang problema. Kasi tandaan ninyo mga kababayan, impeachment doesn't mean na nagkasala ka. Okay? Kasi kahit ba sabihin na natin na wala na yung tinatawag na public trust. Yan kasi yung mga pautot nila public trust. Pero paulit-ulitin nyo, itanong nyo sa abogado, it doesn't mean na pag talagang natanggal na si BP Sara Duterte sa pagiging Vice President, hindi ibig sabihin nun conviction yun. Hindi ibig sabihin na patunayan na nag-commit siya ng krimen. Kaya nga ang dami nagsasabi, nagtatanong din na media, sinasabi doon sa bakit di nyo na lang kinasuhan? 'Di ba, kasuhan nyo na lang ng criminal case. Hindi naman po immune si BP Sara Duterte. Baka akala ninyo immune si BP. Hindi ho. Presidente lamang po ang immune dahil nga po sa para hindi maantala ang kanyang pamamahala. Ang Vice President hindi. Sabihin, kaya may ganun yun,
yung impeachment dito is para matanggal lang dahil wala nang tiwala ang mamamayan through representation ng ating mga congressman at saka ng senator. Yan po ang dahilan. Kaya nga kung papansin ninyo dito, ang impeachment, pag bali-baligtarin mo man, yan po ay talagang political in nature. Okay? Number games yan. Wala ho yan na convicted ka ba? Wala ho yan na totoo bang nagkasala ka? Hindi ho. As a matter of fact, hindi nga ang sabi nga nung iba, although it is like a court, di ba? But it is not. Why? Narinig ko ito sa isang interview ng isang magaling sa konstitusyon. Sabi niya, kasi sa korte, hindi niya ipinapublic eh. So that hindi maapektuhan yung the way na paghahatol ng judge. Hindi pinapublic yan. Hindi ka pwede magpasok ng camera dyan. Hindi ganun. Okay? Pero dito, ano yan, talagang publicize yan. So, it only means na ito ay public court. Parang ganun ang dating nito. Diba? Parang itong ang public opinion pa rin ang somehow makaka-persuade. And, hindi ho talaga judge ang judge. Okay? The senators. And we all know, the senators, they need votes. They're voted by the people. They're politicians. They're not like judge. So, even if the process is like a court, di ba? Yun ang sinasabi nila, it is still a political practice ang impeachment. So, importante yung maunawaan ho natin yan. Ha? Tuloy. Pasok. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Yun. Syukran. Grabe, yun ang ending. Naku po, sana. Madam, next time, pwede ba sabihin mo, syukran habibi, yun. Yeah. Para mas maganda. De, alam nyo, ito lang mga kababayan. Ang ganda nun, manalig kayo. Kasi marami sa atin, lalo na mga Duterte supporter, alam ko nalungkot. Marami nagme-message sa akin. Sinasabi nila, bakit ganito nangyari? Nalungkot sila. Bakit? May nagalit pa nga eh. Bakit impeach ang tawag mo? Hindi naman siya na-impeach. Ayan pa rin siya, Vice President pa din siya. Gumaganon bunga nga. Hindi ko. Na-imagine ko lang. Nag-comment sa akin kasi. Hindi naman siya impeach. Hindi naman, impeach po ang tawag doon pag naipasa na mula sa Congress going to the Senate. Okay, ibig sabihin mula sa House pala, not Congress. Mula sa House going to Senate, na-impeach na po ang tawag doon. Okay? By legal term, impeach na po ang tawag doon. But, sabi nga ni Atty. Trixie, which is mali, is tawaging impeachment trial ang Senate. Okay? So, but dahil nga sa kinopya lang daw natin ng ating konstitusyon sa Amerika, alam mo naman tayo, gaya-gaya. Lahat po ng ating karamihan po sa atin diyan pinattern. Kaya nga kahit sa mga jurisprudence usually may mga kino-quote pa from American American decision may mga ganun-ganun pa eh. Kasi nga ho tayo gaya-gaya. 'Di ba? Pero ang maganda dito, ito, wag ko kayo mawala ng pag-asa. Kayo'y manalig lang, sabi nga ni VP Sara Duterte. Habang may buhay, may pag-asa. Wag ko kayo mawawala ng loob dahil, alam nyo, ito mga kababayan, ito kwento ko lang ha. Sa lahat ng bagay, sabi nga, in all things, God works for good. Yan ang tatandaan niya, for those who love Him. Yan. And kasunod yun and all parang who follow him basta ganun. Pasensya na. Ganun po yun. Ibig sabihin po sa lahat ng bagay, kung ikaw po ay nasa tama, ikaw po ay nasa katuwiran, ikaw po ay hindi nang dedehado, ikaw naman po ay sumusunod, ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ano po yan, para sa ating kabutihan. Yan ang lagi nating tatandaan. Kasi alam mo, nakita ko yan sa karanasan nun ni Pastor Kibuloy. Alam nyo, kung yung, hindi ko lang maaaring ikwento dahil baka mapagalitan.
Pero alam nyo, sobra hong yung court trial ho ni Pastor Kibuloy, talagang everything God works for good. Yun lang masasabi ko. Even yung mga pangyayari sa mga process, grabe ho. Maniwala ho kayo, hawak ho ng Panginoon ang mga nangyayari sa ating buhay. At ganyan din sa tingin ko, wag ho kayo mawawalan ng loob, mga kababayan. Dahil dito ho, malay ninyo, ito na po yung inaantay natin, di ba? That something is working around the house. I cannot speak. Baka mamaya ko ano mong sabihin nila, uy, si Banat ba yun? Ang engganyo na si Jason yan. Bubula na naman ng bibig ni Tori yan. Gaganyan-ganyan yan. Si Banat ba yun? O kaya, basta ang akin lang, we all want na ang ating bayan ay tumigil na ang pagdadaos-dos. Tumigil na ang pagbagsak. Maybe this is God's way of doing it, di ba? So that people in the house, the house of card, the house of, basta, okay? I cannot elaborate. Malay ninyo, this will be the one to wake up the people in the house. You do not know. We do not know. Kasi tandaan ninyo, sabi nga, yung Ismail pa lang ni Madam yun. Diyan pa lang, pak na sila eh. O, di ba? Yari na sila eh. Tinan nyo ha. Yung pagkasabi niya ng, ito. Nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Yan no? Ang ganda nun, Madam. Palakpakan naman natin si Madam. Manalig kayo dahil mananalo pa rin ang taong bayan. Iba na naman. Mali-mali naman yung quote mo. Manalig kayo, basta yun. Nasa taong bayan pa rin ang tagumpay. Malay ninyo, di ba? Ito na yung pagkakataon para mabago ang ating bayan. It will take, sabi nga nila minsan talaga kailangan medyo masakit pero masarap. Ay, di, masakit. Masakit pero Sorry. Masakit pero ito'y makakagaling sa'yo, ika nga. Di ba? Parang sa doktor yan. Di ba? Minsan, merong proseso na gagawin sa'yo para ikaw ay gumaling. But, it will harm you in a way. Bakit? Halimbawa, operahan ka, tatanggalin yung bukel, di ba? Yung bukol. Masakit. Kasi hiwain ba naman yung balat mo? Gaganunin, yun. Di ba? Ganunin yung balat mo, siyempre masakit yun. But it will heal your problem. Halimbawa, di ba? May bato ka, ganun. Magagaling ka. Pero it needs to be hurt. Di ba? Sabi nga ng isang illustration diyan. Umiiyak daw yung bata. Sabi niya, kasi tuturukan siya para gumaling siya, bla bla bla. Sakit na niya. Mga ganun yung bata daw sa doktor. Sabi niya, this will only hurt you, but I assure you, it will not harm you. And it will heal you. Naku po, pambihirang buhay ano. Hindi, di ba? Bakit? Pagka tinurukan ka, masakit. Gagawa pa ganun ka bigla, di ba? Pero, it will hurt you, but eventually, it will heal you. Sabihin, hindi hurt lang, hindi harm. Di ba? Sa tingin ko, ganito rin na nangyayari sa bayan natin. It hurt us, lalo na those who voted for BP Sara Duterte. How many millions, di ba? Mas malaki pa sa presidente. Binastos dito mga tarantado nating mga congressman natin. Dahil sa pera. Mga animal. Mga buwakin ng inang buhaya kayo. Hindi, totoo naman di ba? Mga namo. Totoo. Ganyan matindi ho yung pangyayari na yan. But, wait, there is more. Yun po yung punto ni BP Sara Duterte. Wait, there is more. So, chotomate ko dasay. Chotomate. Atude. Maya, antayin ninyo. Sige, tingnan natin. Syukran. Syukran. Habibi. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay.
Ayoko na. I'm okay. Using the list of those who signed on, Oo. marami doon, mga inaanak, mga kumpay, mga naging support sa inyo. Sabi kasi, ito lang daw basahin ko. Grabe din si Madam, ano, napaka-honest, no? I mean, kung iba yan sabi kasi, feeling ko, syempre, ayaw muna siyang pagsilatain kasi ano na siya yung court yung proseso sa impeachment, everything that masabi niya ngayon, pwedeng gamitin na yon dun sa impeachment, di ba? It could be an evidence, so dapat talaga careful si Madam sa pagsasalita. As in, maingat po. Kaya hindi ho siya dapat nagko-komento. Kaya nga sabi niya, sorry kasi pinigilan ako ng siguro ng team niya, legal team niya o advisor niya na magdadaldal. Ito lang muna basahin ko. Pero siyempre, Madam BP Sara Duterte, hindi rin napigilan ng tanong ng mga media. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans. Which Yan ang tinatanong kasi pinaghandaan niyo na po ba yung impeachment? Sabi niya, actually nung November pa. November pa, alam na namin. Di ba may plano na nga si Franz Castro ang gagamitin. Which is, mga kababayan, ito po'y napatunayan na naman natin, di ba? Napatunayan ng mga Duterte vloggers na talagang nagsanib ang Romualdez at ang Makatai Black. Nagsanibo sila. Ginamit po nila si Franz Castro. Si Franz Castro itong napakaingay na parang palingkerang mali pala. Convicted Franz Castro. Di ba? Convicted Franz Castro ang ginamit nila. Kita mo naman. Ang nagpapa-impeach isang convicted. Tulad nga na sinabi ko, ito hindi ho ito criminal case ang impeachment pero yung nagpa-impeach convicted mula sa isang criminal case. Mantakin mo yun? Ganun na kademonyo ang ating bayan. Hindi, the mere fact na ganun. Mantakin mo. Kaya nga sabi niya, pinaghandaan na namin to November pa lang. Alam na namin ang plano nila. Through Franz Castro, gagawin nila itong impeachment. Kaya nga, eto ibalik ko huli kayo, sampalin ko kayo mga tarantado, kayo mga congressman. Naalala ninyo, panay pa, deny nyo, hindi, wala namang usapang ganyan. Hindi, si BP Sara, si ano lang yung nag-ano niyan. Ganyan-ganyan pa kayo mga tarantado, kayo mga congressman. Oo, mga tarantado kayo. Di ba? Ganyan kayo ng ganyan. Hindi, wala namang kaming sinasabing, wala yan, it's out of the table na impeach si BP Sara Duterte. May mga ganyan. Ano lang namin, tatanungin lang namin siya sa confidential funds. Anuin lang namin siya sa ano. May mga itatanong-tanong lang kami, di ba? May mga ganyan-ganyan pa sila. Deny pa sila. Pero habang yung si Castro, daldal ng daldal. Hindi, pinag-uusapan na. Hinabuking, di ba? Kasi yung babae na yan, parang palingkera yan Parang chismosa sa daan, sa kanto, yung andaldal. Kaya nga nung, di ba, nung kahapon, yung nagkaroon ng caucus na yan. Pumunta yung mga congressman, siyempre nayanigo yung mga media. Bakit nagtitipon-tipon sila? Doon sa Romualdez Bank. Romualdez Bank. Sorry. Romualdez Room. Bakit may pagtitipong nagaganap? May plenary, may mga ganyan-ganyan, di ba? Habang yung iba mga wala, ano lang ito, parang despedida kasi magbe-break na kami. Wala ito, simple fellowship. Wala ito. Di ba panayan-deny nila? Biglang dumating si Franz Castro. Panoorin nyo yung interview. Nung dumating si Franz Castro, huwag kayo maingay may impeach na si Sara Duterte ngayon. Pinanood ko sabi ko parang palingkera ito sa parang ito yung mga tambay sa kanto. Impeach na. Sa kanya rin unang nabuking yung salitang impeachment na yan nung November. Yan yung sinasabi ni BP Sara Duterte, kaya nakapag-prepare na sila. Ganun ito si Hindi ko nga alam bakit naging congresswoman ito si Hindi ko alam mga kababayan bakit binoboto itong ano ba tong grupo niya, teacher party list.
Tanungin ko kayo mga teacher. Sige nga, tanungin ko kayo mga teacher. Ang tagal na yung lintik na party list na yan. Natulungan ba kayo niyan? Naitaas ba sahod yun yan? Hindi. Oh. Akala ko ba may teacher party list ba kayo? Ang ingay mo ba? That ba yun? Nasa Japan ka. Maging kapitbahay mo. Baka sabihin mo nakapag-away sa kabilang kanto. Tama, mali. Oh, di ba? Ay, nako. Was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Last question. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun, Mga patutsada mo, sabi siguro. Masyado pa malayo yung patutsada mo. Kasi tinatanong na kung magre-resign ba siya o ganyan-ganyan kung sakasakali. pa lang tayo sa pagbabasa ng actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. The president said he has nothing to do with it. I do not want to answer that question. Next. Ang ganda, ang ganda. Ang lupit nung ganong klaseng sagot, ano? Pag ako naging politiko, ganyan din ang sasagot ko pagka ano, I don't want to answer your question, bitch. walang bitch. Dinuktungan ko lang. Sana may ganun si madam. Hindi. Pero, sabi kasi doon sa tanong, ano daw ba yung masasabi niya doon sa kay Marco? Sabi niya, I don't want to answer that. Tuloy natin. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. I love your answer. I don't want to answer that question. Ba na may ihahalin tulad ng sitwasyon ng bansa sa 1984 insurance over? I do not want to answer that question. Last. Last question. Madam, invite mo naman ako. Promise, iba tanong ko. Oo, promise talaga. Ako, kung meron man sa kampo ng vice presidenteng nanonood dito, invite nyo rin ako Pag may press media, uy, SMNI naman po ako. Anchor naman po ako doon, kaya lehitimong media po ako. Invite nyo ako Kasi may tatanong ako. Ma'am, bakit ang fresh mo? Bakit hindi ka na stress kay Tamba? Pero si Tamba, yung itsura niya bagsak na. Ikaw fresh mo. Bakit? Madam next time invite nyo man nyo ko. Paniwala ko lang, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend? Galing. Kasi tinatanong siya, may mga congressman na nagbigay ng statement. Siguro nayanig sila sa mga constituent nila. Feeling ko nayanig sila kasi ang dami ko nakikita. Paano na lang, i-follow nyo ako dun sa aking Facebook ko. Ang dami kong nakikita na sinasabi nila ay sila po ay hindi nila alam yung pinirma nila or alam ko na yung dahilan nila. Anyway, kumpleto naman na yung numbers. So, pumirma na lang kami. Nasa ending part naman kami. So, kumpleto naman na. So, since we are a collegial body, may paganang-ganyan pa yung mga ulul As a collegial body, we have to sign as a group. Sign as a group. Kung ayaw mo, diwag. Ganun lang yun. It's about principle. It's not collegial body. Gunggong. Anong collegial body mo dyan? It's about principle. Hindi yan wag tayo maglokohan. So anyway, ayun na nga. At ang dami nagpapalusot ngayon. Kasi siguro yung mga constituent nila at saka hindi siguro nila alam na nilabas ng SMNI yung mga animal na pumirma. Talagang with picture at saka kung saan silang distrito at kung saan silang lugar. Grabe.
siguro marami doon nayanig. Nayanig po sila sa nakita nila. Kaya tuloy, ayun, nagdahilan sila, nagpalusot sila. Sabi nga ni VP Sara Duterte, kung ikaw nagdahilan ka o nagbigay ka ng statement mo kung bakit mo ito pinirmahan, ibig sabihin, meron kang nagawang masama. You are a guilty... You are such a guilty SB. Yun eh. Yun eh. Yung pirma mo. Thank So you. yun yung paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money for... I do not want to answer that question. Yes. Endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next month. Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko na kanina sa state. Parang sa taga-SM na yun. Yung mga ganong tanong eh. Kasi yung may ibang mga tanong kasi condescending eh. Ito, matino yung tanong. Anyway, ayun na nga. So, kita nyo naman si VP Sara Duterte, busy pa rin siya doon sa mabigyan ng tamang karunungan, kaalaman ang ating mga kababayan pagdating na eleksyon. Siguro talaga sising-sisi na siya kasi nabudol dahil lahat di ba? So dapat this time tama ang ating pagboto. Dapat hindi na ayon sa sikat, hindi na kasi alam nyo, eto I understand na ako, sabi ko nga sa inyo, straight PDP tayo talaga. Straight talaga, tsaka yung mga guest candidate straight natin yan. Guest candidate si alam ko si Attorney Rodriguez. Straight natin yan, mga matatalino yan. Si ano ba to, si Marcoleta, di ba? So yan yung mga dapat nating ilagay ho dyan sa Senado. Pero tandaan po natin, lagi ho nating isipin bakit po natin sila ilalagay. Okay? Importante ho yun. Ako, may dahilan ako kung bakit ko ilalagay itong dalawan to kasi alam kong with or with Duterte, they are really good. Diba? Ibig sabihin, not just because they are kakampi ni Pangulong Duterte o ng mga Duterte, but they're really good and they have principle. Nakausap ko na ng ilang beses si Attorney Vic and I know why he resigned. And he resigned, not the other way around na sinasabi nung tarantadong Pinoy na nasa ibang bansa na ngayon na nagtatago na dahil busog na. Hindi totoo yun. Ang nagpakalat diyan kasi na kesyo corruption, kesyo dahil na tinanggal. Yung tarantadong Pinoy na yun kasi nga hindi niya inapruban yun. Na kasi gusto ba naman maging sekretary yung ulol, hindi nga nakapag-graduate ng high school. Ay, ng kolehiyo pala, kolehiyo. Gusto maging sekretary. Kaya ayaw ni si Attorney Vic sigurong tumanggi o kaya baka pinagkamalan na siguro since siya ang executive secretary, siguro siya ang may ayaw sa akin na maging sekretary. Ulul, ayaw sa iyo kasi hindi ka qualified. Ilan to? Sorry yan ang yan ang tumarget nun kay Attorney Vic kasi nga wala, hindi ka na ilagay. Buti pa si Gado na ewan ko. Si Gado, kita mo ngayon sip-sip todo. Hindi kasi kahit pa paano yung qualification, except yung matino, hindi niya nakuha. Pero yung qualification na graduate kahit pa paano, kahit na disbar siya, graduate naman. Di ba? Pero sablay pa rin. Statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta,
nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, Ano pa? ay manalig lang sila Yun. dahil sa taong bayan ang tagumpay. Yo, sa taong bayan, inulit mga kababayan, sa taong bayan ng Tagumpay. Aabangan natin yan, mga kababayan natin. Mukhang merong magaganap. Pag sinabi mong may tagumpay, ibig sabihin mga kababayan, may talunan. Di ba? Hindi kasi tagumpay eh. Yeah? Pag may tagumpay, merong talunan. Oh. Tama mga kababayan, di ba? Pero tandaan nyo, kung merong tagumpay, may talunan. May magaganap na labanan. Yun. Ako, di ko alam ha. Wala akong alam. Tore, wala akong alam ha. Ako ay ito ay ano lamang, mga katang isip ko lang. Iniisip ko lang. We're trying to anong tawag doon? We're trying to interject. Ako. Chotomate, ito na yung kaano ko. Sandali, chotomate. Ito na yung kakamiting ko, pambihira, oo. Sandali lang ha. Wag muna. Meron akong kamiting na hapon eh. Mamaya magkikita kami, magninegosyo kasi kami. Hindi totoo yung biro. Oh, tuloy natin to, tuloy. Naano na akadri sa Manila na taga Davao man ka? Thank you, OVP Media. Yes sir. Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali. So merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo. Yes sir. Opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. So for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget so hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. How about the other programs now? Tutuloy siya. How confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin inaano yan. Final question. Na-assess ngayon. Final question. Number one for Nagtanong ka na ba? Kanina? Sige, ikaw. Final question, Lance. before na legal service generator for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba? Paulit-ulit kung Huwag nang paulit-ulit naman eh. we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Sir, nagtanong ka na? Sandali, isa-isa lang. Ito mga media na to eh. Buti na lang hindi akong spokesperson nito ni BP Sara Duterte. Makakatikim to mga media sa akin. Hindi, madam, gawin mo akong spokesperson. Si shit ang ganun. Shit. Buti pa yung aso marunong mag-shit ah. Shit. Po. Ikaw. Sir. Yodo News, Ron. Are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from
public office kung magkaroon ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment, and the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Pinag-isipan na lahat yan, ha? Masasabi ninyo na Pwede. Ako, sa tingin ko, kung ako nga ang tatanungin, mag-resign na lang kayo. Hindi ko naman sa gusto siya mag-resign, ha? Pero, kunwari, kasi alam mo, magiging political ho talaga ito, eh. Itong mangyayari. Kung dadayain po ng administrasyon ang eleksyon at ilagay nila yung mga kaalyado nila, mag-resign na lang kayo, madam. Kasi kitang-kita mo na galawan nito mga taong na to, na talagang impeach ka para hindi ka makatakbo. Di ba? So pag nag-resign siya, hindi na siya ma-impeach. Pwede pa rin siyang tumakbo ng 2028. That's a good option. Di ba? Pero siyempre, alam ko na sasabihin ng mga gagong vlogger, sasabihin na naman nila, tinan mo na, guilty kaya nag-resign. Tanga, hindi ho guilty. Kasi ganito yan, mga kababayan, ha. Eto ha. Alam mo, minsan kasi sinasabi nila, halimbawa katulad doon sa Congress, sabi nung ni Barbers, diba? Si Barbers nga ba yun o si Abante? Sabi nila, ang tatapang ninyo magsalita sa mga vlog nyo, tapos ayaw nyo humarap dito. Ang tatapang ninyo, tapos kanyang mga ganun, mga bumubula na mga bibig. Alam mo, Barbers, o kung sino ka mang nagsabi, o ikaw man Abante, ha? Ang katapangan, hindi ibig sabihin katangahan. Linawin ko lang. Hindi kayong nakikipagrambulan. Rambulan na! Kailangan you're counting all the possible consequences and fight that you will fight. Hindi ibig sabihin, magpapakatanga ka na lang at hindi mo uutakan. Bakit kanyo? Hindi ko sinasabing inutakan nito mga vloggers, ha. Mamaya ko na sasabihin yung tungkol sa akin. Ako, personally, to be honest with you, this is my feeling. Kung wala akong negosyo na inaayos at kung hindi naka-schedule, kasi naka-schedule na, bayad ko na yung hotel, bayad ko na yung ang laki na ng binayaran ko para sa trip na ito kasi meron nga akong importanteng pupuntahan dito. Kung hindi pa ako nagkaganon, malamang sa malamang a-attend ako. Bakit? Gusto ko kasi masagot. Yung sinasabi nilang fake news, I will tell them harap-harapan. Tell me anong fake news sa sinabi ko. And if you can prove it's fake news, ako mismo didelete ko dito sa Congress yun. 'Di ba? Kasi ipapaliwanag ko sa inyo difference ng fake news sa wrong news at sa opinion. Magkakaiba po yan eh. Inaral ko po yung mga yan nung panahon ng PCOO. Ni Mocha, PCO na ngayon, di ba? Kaya ko ipaliwanag yun sa kanila. At walang intentional ako, never ko sinakyan yung mga chismis na naririnig nila. Basta ako, ipapakita ko lang, this is my opinion. This is not fake news, this is the truth. Di ba? I have no intention in maligning you by telling you na ganito ka. Hindi, this is my opinion. Di ba? Kaya ko ipaliwanag yun. Hindi ko sinasabing hindi kaya ng ibang mga vloggers yun, ha? Pero yun nga sinasabi ko eh. Hindi ibig sabihin na hindi sila sumipot doon, duwag na sila. As a matter of fact, mas matapang nga sila. Bakit? Kasi kaya nilang hindi kayo siputin. Come to think of it, kung takot sila, tinawag ka, hoy, alika dito. Lapit ka ngayon. Kasi takot ka eh. Tama, mali. Nung tinawag mo, hoy, punta kayo dito. Ulul, sino ka para magpapunta sa amin? Ibig ko sabihin, hindi ko sinasabing gano'n na sinabi ng mga vloggers, ha? Pero matapang sila. Mas matapang nga sila kasi they can disobey. They did disobey, di ba? Yung utos ng mga congressman na to. Ganun ho, sila katapang. Kung takot to sila, gagayaw sila kay Mark. Punta na ako, baka makontempt ako pag di ako pumunta. Ano? Tama, mali. Di ba? It's a matter of perspective. Sabi nga ni mindset yan, di ba? Mindset.
lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election. Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni... Huwag kasi paulit-ulit, makikinig din. Sino naman yung nagtanong na, pwede ba? Pwedeng ano na lang? Hindi, alam mo, kasi, kaya dito mo malalaman na matalas ang logic ni Madam. Kasi ganyan, ganyan ho ang minsan ng mainstream media. Para madulas ka. Uulit-ulitin nila yung tanong in a different way. Di ba? Para mapilit ka nila. Kaya lang matalas ang isip ni Madam eh. Abogado, kaya tuloy. Nasagot ko na yan eh. Ulitin ko pa. Sir na nakaitim. Sir. Number one in the articles of impeachment was the assassination threat to the president. Do you regret making that statement last night? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Pala. Confident kayo sa numbers ng House. Kung sabi nyo, hindi kayo confident. Nagkataon nga, ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, Mama. Kailan ko sinabi yun may confidence ako sa numbers? I like this. Alam mo, dito ko napatunayan na talagang matalino itong aling to, no? Kasi, ano siya dun eh, that's a wrong question. Wrong question, kaya pag sinagot mo yan, kahit anong sagot mo mali. Parang sinabi mo no na confident ka dahil sa Senate, mas confident ka, pero sa Congress hindi ka confident. So, what are you saying na ganito, di ba? Ang tanong niya, sandali, sinabi ko ba yan? Perfect talaga. Ganyan po katalas ang isip ni Madam, di ba? Sandali. Let's make the question right before I answer that. Ano exact na sinabi ko? Sorry I cannot remember the exact words that I used. Parang nag-confident kayo with regards to Senate sa mga friends and allies. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba? But I need I will answer that next time. Talino. Sa Senate. Supposedly received nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila agad because of the last session. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far, you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Bakit? Bakit? Kahit siya natawa eh. Nakapag-message ba kayo kay Senator Rami? Bakit? Anong meron? Ano ba yon? Automatic ba yon? Kailangan mag-message kami? Are we close? Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? How do you feel po? Sabi ni DBM, hindi nga supportado yung impeachment, pero number one na, unang-unang pumirma yung consulted actually. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Ang daming nagbabantay sa gilid. Nausap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said everything will be all right. Yun nata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Galing. Yeah. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint, but I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives nabasa na ng mga lawyers.
ingay nyo, hindi kayo... Tapos sasabihin nyo, kayo yung may code of conduct. Sandali, sir. Buti pa pag ang vlogger, isa-isa lang magtanong. Kayo... Andali. Gusto ko itong gusto ko itong, yan. Ano ko to? Screenshot ko yan. Gusto ko yan. Sandali, sir. Councilman Bowick. Ang challenges sa preparations, well, so far wala naman. Wala naman kaming na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila. Madam, ako din. Kahit hindi lawyer. Tutulong ako. Joke lang po, madam. Sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Harleen Delgado, ABS-CBN. Harleen, ABS. Nagtanong ka na, ma'am. Bigyan nyo ng pagkakataon tong baby Harleen ko. Baby Harleen. Ganing kayo. Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father nyo kasama ka rin? Kasi sabi nyo before, your father would be helping also. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes. Yes. So what happened was nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with ulitin ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siya ng Davao, and then na-hospitalize siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon February, for further tests. And then bumalik siya for one day dito. Nung January, bumalik siya for one day dito sa Office of the Vice President, and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Nung January, after a week, bumalik siya dito, and then she said hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Ma'am, pakikipag-usap ba INC? Meron bang pakikipag-usap kay sa INC? Sila po yung nag-rally against para wag tuloy rin. Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kumusta po ang staff ng numbers in Senate? Nagtanong ka na, sir? Sir? Numbers in the Senate? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Ma'am, Miss Iz. Nagtanong ka na, ma'am, wala pa. Miss Iz. He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. kumusta po ang staff ng OVP after they heard about the impeachment po, ma'am? Ano po naramdaman po nila na you were impeached by the House? Ano po naramdaman ng staff ng OVP? Are they sad? Ano daw naramdaman ng staff na OBP? Ba't di nyo tanong doon sa staff? Bakit kayo madam ba nyo pa itatanong? Napatingon-tuloy si madam. Are
they worried po ba ma'am? Hindi ko alam, pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. O, tingnan nyo. Mapapagalitan pa niyan si Madam. Kasi sabi sa kanya, basahin lang daw yun. Tinanong nyo pa, ano ba na nararamdaman? Galit. Kasi hindi ako sumunod. Ganun. Ha? Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Pwede pala yun, hindi na pumunta. Oh, kung pwede daw na hindi na lang kasi baka ma-intimidate lang sila sa... Kasi may lawyer Yun ang ano doon Tingnan natin. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para ipagdakto pag-gun against you? Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon. Kasi it's a political question Mali naman yung tanong mo, Madam. Bakit ganito mga media natin, ano? Doon muna tayo sa... Wag muna tayo. Impeachment na pinag-uusapan natin dito Pag tinanong mo yan, siyempre, kukuhanin mo yung statement na yun at soundbite mo yun. Inatake ni VP Sara Duterte ang mga congressman tungkol sa kanilang budget. Yun ang sagot niya sa impeachment. Alam nyo, yung mga ganyang palaman yan para mapahamak yung yung tinatanong God save the Philippines. Mika, orders. Dissuade or encourage your supporters in case they go to the street to rally? Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata o merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Wag daw mas mabuti pang intindihin natin yung ating survival kaysa sa nagrarally sa karsada. Yun ang galing na ako kay VP Sara Duterte at ako I will heed to that call kasi instead sabi niya nga since tayo naman po ay nasa isang social media capital ng buong mundo, ilabas ho natin, mag-ingay tayo sa social media. Wag ho tayong, kasi kawawa naman din tayo kung sakaling lalabas, lalo-lalo na yung mga OFW natin, kung uuwi pa dito, kawawa naman din dahil kailangan ninyo magtrabaho. Pero ibig sabihin, you have a part to do. What is that? Social media. Especially yung mga ganitong video, i-ano ninyo yung mga komento, mga opinion, i-share ninyo, 'di ba? Yung mga lehitimo, yung mga maganda matututunan natin, i-share ho natin sa ating mga kababayan. Hindi lamang po share na i-share sa natin i-share mismo natin sa mga group chat, sa mga messenger, yung mga ganun. Instead na ang sinishare nyo yung mga iskandal, ito i-share nyo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media. Yun. Kung saan wag na sa EDSA pwede ba? Hindi, ako, ito lang naman sarili ko opinion. Pwede ba wag na yung kaibigan mo natin yung mga organizer diyan sa EDSA. Pwede ba wag na sa EDSA? Hanap naman tayo ng ibang lugar kasi alam naman natin dilaw na dilaw ang EDSA tapos punta pa tayo ng punta diyan. Kahit ako na ano din ako noon kasi nga may mga tao na noon pero 'di ba? Napasugod din ako sa EDSA noon pero pwede ba this time wag naman na sa EDSA? Pwede ba sa Liwasan na lang? O sa ibang mga lugar, wag na dyan sa EDSA. Alam natin mga pinklawan yan, tas makakatraffic pa tayo dyan O di ba? Nakakatrabaho pa rin sila, pero naggagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. Yun. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Mika, Flores, Rock, orders. Are you not confident that you have enough allies to avoid a
Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not